ating uh, misperformance, improper, hindi tamang paggawa ng tungkulin. Ang ginawa mo, tungkulin mo, but the performance is improper. Hindi nasa sa ayos. May kakulangan ang iyong ginawa. Yan po yung improper. Nakalagay naman po dyan, may kakulangan sa iyong ginawa. Ay ano po yung mal? Hindi mo trabaho, ginawa mo, or nagmalabis ka sa iyong tungkulin. Pag sinabing hindi mo trabaho na gawin ang isang bagay dahil yung trabahong iyon, trabaho ng ibang tao, ng ibang public officer, ginawa mo. Ang tawag doon, mal. Ang nan po, yan po yung failure to perform an act. Hindi ka talaga gumawa ng tungkulin, as in wala kang ginawa. See? Kaya kung may kriminal, nahuli mo sa akto na nagawa ng krimen, hindi mo ginawa ang iyong tungkulin para sa arestuhin, yun po ay non-peasance. Yun po ay non-peasance. Yan po yung tatlong general classification ng pwedeng magawang kasalanan ng public officer or employee. Kaya yan inintroduce sa inyo kasi yan lamang tatlong ayan ang posibleng maging paglabag ng public officer or employee doon po sa kanilang titulo na crimes that may be committed by public officer or employee. Nakabase po sa tatlong uri. Example po, malversation. Malfeasance po yun. Malfeasance. Hindi mo dapat kunin ang pera ng gobyerno para lustayin lamang. Hindi po yun pinapayagan. Pero ginawa mo, kaya po mal. See? Pagka naman non-peasance, nire-require kang gawin ng isang bagay. Example, bago ka umalis ng Pilipinas, nire-require ka mag-submit ng iyong statement of account kung ikaw ay public officer or employee who is in charge with money or property. Hindi mo ginawa. Pinag-take out ka, hindi ka nag-take out of office. Non-peasance po yun. Yan po yung tatlong uri ng general na paglabag na pwedeng magawa ng isang public officer or employee. Kung itatanong sa iyo, mayroon bagang krimen na mispeasance, non-peasance, or malfeasance? Generally, wala pong gayong krimen. Pero yun po ang classification ng iba't ibang krimen na magagawa ng public officer or employee. Kaya isa din itong magandang pag-aaral para malaman mo generally ano yung pwede, anong hindi pwede sa mga gawain ng public officer or employee. Ang pwede ay yung tama ang proseso ng ginawa mo. Naaayon sa alituntunin. Yan po, wala kang lalabagin. But kung gumawa ka ng tungkulin pero hindi mo pinag-igi, yan po, may kasalanan ka dyan. Kasi pwede po dyan ang mispeasance. Lumabis ka sa iyong paggawa ng tungkulin. Ang sabi sa iyo, imbestigahan mo. Ang ginawa mo, binugbog mo. Yan po ay malfeasance. Yan po ay malfeasance. Kaya po, you can now imagine, ito pwede, ito hindi. Kasi alam mo, ang general classification ng crimes that may be committed by public officer or employee. Ang titingnan mo lang sa board exam, ano yung, pag sinabi sa iyo, malversation, paano mo yun i-classify?
Yan po malfeasance. Yan po malfeasance. Pagmamalabis sa tungkulin. See? Kaya titingnan mo lang yon kasi pwede po yung ganyan ang paraan ng pagtatanong. Ano po yun, sir? Analysis po yun. Ang tawag po doon ay analysis. PO1 or patrolman, bagani, without authority, conducted a fire inspection in the building. You can just imagine, trabaho ng Bureau of Fire. Pero ang nagawa ay pulis. Kaya po yan, malfeasance. Kaya po yan, malfeasance. Hindi niya trabaho, ginawa niya ito. Ano po yun, sir? Usurpation. Trabaho ng iba, inako mo. Wala kang kapangyarihan. Kaya po ang kaso, usurpation of authority, which is a classification of malfeasance. Pag sinabing usurpation of authority, trabaho, ginawa mo, hindi naman para sa iyo. O kaya nagpakilala ka na ikaw ay membro ng Bureau of Fire, where in fact you are not. Yan po usurpation. Kasi may dalawa pong paraan ang usurpation. Una, magpakilala ka na ikaw ay membro ng isang ahensya ng gobyerno without being authorized or appointed. Ang kaso mo, usurpation. Hindi ka nagpakilala pero gumawa ka ng tungkulin ng ng isang ahensya ng gobyerno. Usurpation din yon. Yan po yung dalawang paraan ng paglabag sa usurpation. Una, sumakay ka ng boss, sabi mo sa konduktor, pulis. See? Dahil doon, naniwala ang konduktor. Pero nung may sumakay na inspector, hinanapan ka ng ID, wala kang naipakita, you can be charged for usurpation. Hindi ka nga nagpakilala, pero nasa kanto ka, nagtatraffic ka, nag-i-issue ka ng citation ticket. See? Without being authorized, kasi hindi ka naman in charge at hindi ka po personnel ng TMD or Traffic Management Division. That is usurpation. Hindi ka nagpakilala but you perform functions pertaining to an office in which you have no authority at all. Ang tawag po doon, usurpation. Yan po yung classification ng malfeasance. Pagmamalabis. Paglampas sa iyong tungkulin. Sir, violation of domicile. Opo, malfeasance yun. Opo, malfeasance kapag violation of domicile. Enso engaged the service of Attorney Calvin for the alleged parricide filed against him against the former referring to Enso. Attorney Calvin asked Enso to narrate what really happened. Enso became emotional and admitted that he killed his father. Attorney Calvin during trial testified that Enso killed. Hindi po pwede kasi sisirain po niya ang tiwala ng kanyang kliyente. And as a matter of fact, sa inyong rules and evidence, yan po ay privileged communication. Privileged communication. Kung privilege yan, hindi po yan competent to be admissible as evidence in court. Sino pa po yan? Yung pare, na nangumpisal ka sa pare. Sino pa po? Yun pong nagpagamot ka sa isang psychiatrist, nagkonsulta ka sa isang psychologist. Kung ikaw po ay suffering from whatever behavioral problem or mental problem or ikaw po ay na-hook sa drugs, between you and that of the expert mentioned, hindi po pwedeng ipagtapat o sabihin yan sa ibang tao because of
privileged communication. Yan po yung namag-itan sa dalawa. May kaso po, opo, betrayal po yan ng katapatan na iginawad ng isang kliyente sa kanyang abogado. Ano po ang posibleng mangyari? Kakasuhan po ng kriminal si lawyer, pagkatapos administratively, pwede po siyang matanggalan ng kanyang lisensya for the practice of lawyering. Hindi po yan. Gayon din naman po tayo, the same po tayo. Lahat na pong profesyon ay may code of ethics. Pag yun ang nilabag mo, pwede pong maging criminal, pwede pong maging civil, and at the same time, administrative. Administrative. Then, sabi po dyan, good faith, that is not. It depends if Enzo consented, he is not liable. Hindi po ay imposible naman. Wala naman po sa problem. Huwag po natin dambahan. Tandaan po ninyo nang wala sa problem. I always mention that to students. Do not go beyond with the problem. Huwag po tayong lumampas sa sitwasyon. Para po madali iyan, bilugan mo o guhitan mo yung nakita mo na pinakaki sa gusto mong sagutin. Pakitandaan po na rin, may baliktad pong proseso dyan, ito. Tandaan po ha, hindi ito applicable sa lahat, pero sa iba, applicable ito. Ano pong ginagawa, sir? Inuuna ang tanong, basahin, saka babasahin ang problem para ang hahanapin agad niya doon ay ang sagot sa tanong. Sa narration of questions, pagka po narrative ang questions, ibig sabihin, kinukwento, pwede pong gawin yon. Unahin ang tanong. Pagkatapos po, hanapin mo sa problem, guhitan mo. Ulitin ko po ha, ang tawag po doon, reverse method. Maliwanag po sinabi ko, reverse method. Unahin ang tanong, bumalik ka sa problema. Ano po ang bawal? Ang bawal po yan, unahin mo ang choices, balik. Kinuha mo ang tanong, pagkatapos pumunta ka ng choices, huwag mong sulyapan. Kasi matutokso ka. See? Na mamili na agad na hindi po maintindihan ang problem. Huwag mong gawin yon. Ulitin ko, pwedeng reverse method of case analysis. Reverse method po ha. Unahin ang tanong, saka isunod ang narration or narratives or yung kaso. Para pag binasa mo ang kaso, ang hinahanap mo na sagot. Kasi huwag mong babasahin ang choices. Another, huwag kang maglagay sa sarili mo ng paano kung. See? Paano kung wala naman sa problem, huwag mong isama yon. Bakit po, sir? Yan po ay pitfalls na ikinokondisyon mo yung sagot mo sa problem na wala namang binanggit. Paano kung? Kung may kung, isama mo. Kung wala, huwag mo lagyan. Kaya po ang sabi, do not add, do not subtract. Maliwanag po ito, the facts of the problem. Huwag mong dagdagan, huwag mong bawasan. And lastly, do not fight with the problem. Huwag mong labanan. Hindi ito, mali ito. Maraming gayon. Sasabihin, mali ito. Huwag mo nga labanan kasi wala kang magagawa doon. Tinatanong ka, ba't mo lalabanan? See? Kaya sabi, do not add, do not subtract, and do not fight with the problem. See? Yan po ay prinsipyo sa pagsasagot. Ang tawag po dito sa sinabi kong ito, reverse method of answering.
Sa pagkapukaso, pwede yan. Pwede. Pagka sa civil service, pwedeng gawin mo yan kung yan po ay kwento na aayusin mo ang paragraph. O kaya may tanong tungkol sa paragraph. Ang style doon, inuunang tanong. Ang tawag po, reverse method of answering a case analysis type of question. Mas epektibo po yan kaysa doon sa binasa mong lahat, pagkatapos binasa mong tanong. Pero hindi po epektibo sa lahat ng tao yan. See? Kung anong nakagawian mo, yun ang gawin mo. Pero subukan mo din mag-experiment nung sinabi ko sa iyo, kung nahihirapan ka, unahin mong tanong bago ang facts of the case. Kaya ko po binabanggit yan, madami pong uri ng estudyante. Pero subukan mo yung mga alternatibo kung hindi ka po makatama. Wow. Wala po yung no since his primary duty is to administer justice. Hindi po yan. Kaso po dyan ay betrayal of trust. Kasi kapag kinuha mo si lawyer, nandun na po ang tiwala mo sa kanya. At yan po ay exclusionary rule. Ano po yun, sir? Incompetent. Hindi pwedeng tanggapin ang nasabing testimonial evidence. Violation po yan ng rules on evidence. Let us now proceed. Police officer killed his co-police officer. What is the crime committed, if any? Pakitandaan po kasi wala naman nakalagay dyan na qualifying aggravating. Kaya po homicide dyan, absence of any qualifying aggravating circumstance. Kaya po magiging kaso dyan homicide. Lagi mo pong titingnan ang gayon. Kung pumili ka ng murder, maliwanag po ito ha, kung pumili ka ng murder, tingnan mo sa problem, balikan mo ha. Ano po yun, sir? Fact checking. Ang tawag doon, fact checking. Sagot ko ito. Balikan mo yung iyong problem. Kung magtutugma para pong yun gloves, titingnan mo kung kasya sa daliri mo. See? Isusukat mo ang tanong mo, ang sagot mo doon sa tanong. Ang tawag naman po doon ay checking of answer. Verification po ang tawag. Pwede mong gawin yon. At makikita mo, sumagot ka ng murder, ibinalik mo sa problem, wala kang nakitang qualifying aggravating. Tatama ang sagot mo. There are so many ways on how to answer correctly a particular problem. Mapakadami pong paraan. Whichever, kung ano nakasagawian mo, yun sundin mo. Pero epektibo ito. I-check mo ang sagot mo kung akma sa problem. Sir, nakalagay po dito, may malfeasance, may non-feasance. Hindi ka po malfeasance yan. Pakitandaan po, hindi po itinatanong ay classification. Ang tinatanong po ay specific what crime was committed. See? Kung ang tanong po dyan ay what is the classification of the crime committed by the police officer? Opo, malfeasance. Or ang tanong ay under what category does the killing of a police officer of his co-police officer would fall? Ang sagot po dyan, malfeasance. Panlito yan. See? Panlito. Kaya tingnan mo kung anong tanong. Baka magkamali ka. Kasi ito, homicide, murder committed by public officer or employee ay malfeasance. Malfeasance. Judge aborted her 8-month-old baby upon expulsion from her womb. The baby cried
and after 7 seconds died. What was the crime committed, if any? Alam na natin yan, yung salitang test of viability. Yung bagang inianak ay pwedeng mabuhay sa labas ng sinapupunan ina. Kung wala, abortion yon. Kung meron at pinatay, infanticide yon, not abortion. Inyo pong tingnan, test of viability yon. Test of viability. Pakitandaan po ha, ang nag-abort dito, si nanay. See? Nag-abort dito, si nanay. Ang nanay po can be held liable for abortion. Ang pagkakaiba lang niyan, doon sa lalaki, na pag siya nag-abort, walang mitigating paglalaki. Kapag si nanay, dahil siya'y dalaga, hindi siya pinanagutan ng kanyang boyfriend, that is uh, theoretical, para itago ang kanyang kahihiyan, meron po siyang mitigating circumstance. Pero remember, yung isang desisyon, ito'y bago pa lang, na ang nag-abort ay prostitute, nagbuntis siya. Ngayon, sabi niya, kaya niya pinatay yung kanyang anak, kaya siya nag-abortion, nag-practice ng abortion, kasi itatago niya ang kanyang kahihiyan. Ayun ang sabi po ng Supreme Court. You are not entitled to mitigating circumstance of a mother who committed abortion to conceal dishonor, para itago ang kahihiyan. Ang reason, sabi ng Supreme Court, being a prostitute, tandaan mo ito, will result into absence of honor. Wala ka na, nawala na ang kahihiyan mo dahil ikaw ay prostitute. You cannot be held, you cannot be entitled to mitigating circumstance of a mother or maternal grandmother ng bata na magkukumit ng abortion para itago ang kahihiyan. Please take note of that. Hindi po ito pwedeng maging infanticide kasi wala pong viability. Kasi 7 segundo lang, pagka labas ng bata, namatay na siya. Kaya po ito magiging abortion. Ay baguhin natin, theoretical uli. Ay paano po kung umanak yung babae ng kulang sa buwan? Nakita ni tatay yung kanyang anak kung lalaki, dahil buhay, kung lalaki, magiging kawawa. Therefore, the father, na mapagmasdan niya at ma-assess niya ang sitwasyon, he himself killed the newly born child. Ang kaso po noon, infanticide. Okay? Hindi po yon magkakaroon ng mitigating. Kasi yung to conceal dishonor, tanda po ito, yun po'y applicable kay nanay at sa ina ni nanay, but not kay tatay. Baka po kayo ay mabigo, mapainan kayo, yung bagang asawa, yung bagang kapatid, noong nagbuntis na babae para itago ang kahihiyan, ay inabort ang bata, entitled baga sila sa mitigating. Dalawa lang yan. Si nanay, bata na inabort, at si lola na nanay ng kanyang inay. Sila lamang po ang
entitled doon. Hindi po ibang tao. Isa lang po ang dahilan doon, to conceal dishonor. And remember, yung desisyon doon sa prostitute mother. A married woman during nighttime meet with her paramour at a public park. Is she liable for grave scandal? Opo, liable po siya kasi yun po ay public place. Paano po kung nagpangita sila sa kwarto? Is liable po siya sa grave scandal? Hindi. Maliwanag po ito. Hindi siya liable sa grave scandal kasi ang grave scandal ay sa public place lamang or ito yung uso before sa private place pero alam mo pinanunood ka ng publiko. Yun po ay magiging grave scandal pa rin. Nagsimula yun sa board exam na yung isang magandang babae every middle of the night maliligo siya sa kanyang sariling swimming pool. Alam na alam niya dahil siya ay naked, walang damit, walang saplot. Habang naliliko, alam na alam niya yung kanyang mga kapitbahay, lahat nakadungaw sa bintana at siya ay pinanunood. Kahit yan ay private place, yan po ay kaso ng grave scandal. Pinakahuling tanong dyan, may mag-asawa, may diferensya, exhibitionism, disorder ito. Gustong ipakita ang kanilang ginagawa. Kaya, sorry for this word, may mga babae, huwag kayong makakon sa akin na. Sinasabi ko lang ang totoo na ipinakikita ang kanyang masiselang bahagi ng katawan. Pwede pong mayroong disorder, exhibitionism. Eh, yung mag-asawang iyon, sa kanilang kwarto sila bago mag-sex, ay yung bintana ay glass. Ang kanilang kortina ay kanilang hahawiin. Yung kanilang bahay ay tabindaan. Kaya every time that they are doing their act, sexual act, alam na alam nila, madami nanonood sa kanila. Yan po ay uri ng grave scandal kahit sa pribado. Kasi mayroon pong kasunod yun ang crime ng grave scandal bukod sa public or the public view or in public view. Hindi lang public place, kung hindi doon sa nakikita ng publiko. Yun po nakalagay, public place or in public view. Yun po ay grave scandal. Kaya hindi pag hindi mo na maintindihan yung in public view, ay naintindihan mo lang ay public place, wala ka, hindi ka sasagot ng grave scandal. Sasabihin mo, walang krimen kasi ito ay sa pribado ginagawa. Meron pong kasunod kasi na salita in public view. Not only in public place, but it may be committed also even in private place, but there is public view. See? Kapag public place po, sir, hindi kailangan may nanonood sa iyo. Kapag po private, yan pagkakaiba. Kailangan pong mayroong public view kapag private place. Sana po maliwanag yun. Dati po, paborito yan nitong examiner na ito. Sabi ko nga, baka hindi nakakasagot yung ibang estudyante. Hindi, kwan po noon, ang nakalagay po dyan, paramour, kabit niya. Yun po yung hindi po kailangan sila ay magkaroon ng sexual act kasi nakalagay po dyan, paramour. See? Ano po yung sir? Kabit. Babae may asawa, yung kanyang kabit, nagtagpo sila sa publiko. See? Pwede po yung maging kaso ng
ng grave scandal. Ngayon, kung magkausap po lamang at wala namang, hindi naman iskandaloso yung salitang pag-uusap, opo. Opo, kung si babae at si lalaki, wala pong ginamit na paramour, nagpangita, wala po yan kasi pag sinabing grave scandal, may scandalous act. Pero pag sinabi po dyan, paramour, simple, sila pong dalawa ay nakitaan ng acts that would constitute of being paramour. Kahit wala pong ginagawa, hindi po. Pag walang ginagawa, wala kang magagawa dyan. Pag sa private, sinabi ko na po, pagka sa private nagpangita, hindi po pwedeng makasuhan ng grave scandal. Maliban po in public view. Oo, private nga, pero nakikita naman ng publiko yung binanggit ko sa inyo na si, ano ang pangalan ng artistang binanggit doon sa problem na yon, basta artista yung binanggit ni teacher, ni examiner. Kung yan po'y kahit private place, opo, in public view. At yung huli po, ayun pong nag-carnal knowledge si mag-asawa, hinawi ang kortina ng kanilang glass wall na tabi ng daanan. Knowing na sila'y pinanonood ng publiko, sabi ko nga, mayroon niyang behavioral disorder, exhibitionism. Gustong ipakita ang kanilang malaswang ginagawa. Yan po ay grave scandal because of the word in public view. Pero kapag po private place, hindi po, pag po private place, kailangan ang public view. Pero kapag po public place, no need. Hindi po tinitingnan ang salitang public view. Dati po yung paborito yan, kaya lang paikot-ikot lang at ang malimit nga ibigay ay nasa public view, nasa private place. Sir, ang unang naalala ko yung unang-unang tanong dyan, pumasok sa CR, si lalaki may ginawa sa loob ng CR. Oo, may ginawa sa loob ng CR ang lalaki. Mahalay sabihin, siya ay nagsarili. Ano yun, sir? Nagmaster siya. Basta kung anong master yon. Hindi naman master na master, master ang ibig sabihin noon. Baka sabihin nyo, sister, mali spelling. May ginawa siyang kahalayan sa loob ng CR. Ay may sumunod sa kanya kasi nahalata na siya ay may gagawin sa loob. Sinilip siya. Yun daw ay pulis ang sumilip. Nung masilip, may ginagawang kahalayan o kabastusan sa loob ng CR. Hinuli. May kaso bagaraw ang nasabing tao na may ginawang kahalayan sa loob ng CR. Wala kasi private place yon. Sino pa po may kasalanan? Hindi yung pulis. O, hindi po at wala pong kasalanan kasi dapat pong gawin niya yon sa public place at hindi po sa private. Kasi kung yun po ay private place without public view, wala pong nagawa na krimen ang tao na grave scandal. Ganda took a picture of her naked body with a tagline, the most sexiest girl in the entire universe. Is she liable for immoral doctrine, obscene publication, and sabi po doon, indecent shows? Hindi po, hindi naman po niya inilagay sa social media or sa publication. See? Kung kanya lang yon, she can do whatever she wishes. Wala pong kaso ng exhibition and indecent shows. Hindi po nagkakamali, 201 yan, article. Pero kung yan po ilalabas niya sa publiko, opo, tulad po ng social media, sila po ay mananagot doon. Siya po ay mananagot. Pero kung for on consumption,
kahit pa boyfriend ang nagpicture sa kanyang girlfriend na naked. See? Pinicturan si Eva ni Adan. Wala pong krimen. Huwag lamang po ilalagay sa ICT, Information in Communication Technologies. Pag ginawa mo yon, it can be a violation of cybercrime. Pakitandaan, common ito. Lesson sa mga babae. May boyfriend ka. Nagkakaroon kayo ng pribadong activity. Alam na ninyo ibig sabihin ko. Napunta kayo ng motel. Ikaw hindi mo alam, si boyfriend mo, binuhay niya ang kanyang video sa cellphone. Habang kayong ginagawa, kinukunan niya ito. Tandaan mo sinabi ko ha, kung ginawa niya ito nang wala kang pahintulot, may criminal liability ang iyong boyfriend. Violation ng Anti-Voyeurism Act or Voyeurism Law. Ay paano po kung babae ang kumuha? The same po. May liability. Ay paano po kung sinabihan si babae, kunan natin, napakinggan ko lang ito sa radyo, balita, kunan natin para pag tayo magkalayo, yun na lang ang panonoodin natin para mawala ang ating kalungkutan. Ay pumayag si babae. Oh, ay kung ang dila at ipin nagkakagatan, ay lalo na yung boyfriend lamang at girlfriend nagkagalit, nag-break. Yan po, ipinupos na ni Gonggong ang inyong picture. Yan po ay violation ng anti-voyeurism pagkatapos in relation to 10175. Ay paano po kung ginagamit sa pananakot, grave threat or grave coercion ang pwedeng magawa. Maliwanag po ito, pinakamababa pong krimen ay anti-voyeurism law. See? Yan po yung pagkuha ng intimate na activity nang walang pahintulot ang partner. Yung gapoy applicable lang sa babae at sa lalaki, hindi. Applicable yung kay tumboy at sa babae whatsoever. Kay bakla at kay lalaki. Applicable po yun. Yung ganong senaryo. Kaya po sabi dyan, wala yan kasi hindi naman po ipinapublicize at hindi po ipinakikita sa publiko. Sabi po di yes, because her acts falls under that, sabi doon, the term absence. Hindi po yan. No, because if yes, a lot of people will be in jail now. Visit tayo. Wala yan. Kita mo, malayo ang sagot. Oo. Sabi niya, hindi. Dahil kung yan ay totoo, marami ng tao nakakulong sa loob ng kulungan. Eh pagka ganyan, huwag mo yung paniwalaan. May mga sagot na kapanipaniwala. May mga sagot na kaduda-duda at hindi ka panipaniwala. Tanggalin mo na yun. Ang pwede lang dyan ay 3 and 4. Yes, for her acts is considered as immoral doctrines. Hindi po yan kasi dapat po mapublicize ito. Mapublicize or magpalabas ka ng live. Ay sir, doon kinuha sa habang naggagawa ng gayon, naka-live view yon sa kanyang Facebook, sa kanyang TikTok or YouTube. Iyari po yan. See? Magkakakaso po yan kasi in public po yan. In public po yan. Kaya medyo mahirap, kailangan alalahanin mo ang madaming probisyon ng batas. Kapag sinabi mo sa akin, ha, hindi ko po, naintindihan ko po pag nag-uusap. Pag hindi ko na maintindihan. Alam mo ang kulang? Payo ko po lang sa mga tao, basahin mo. Halimbawa po yung libro binabasa mo, huwag kang magbasa na reviewer. Ang basahin mo yung libro makapal.
Kung alam mo ang probisyon ng batas, gusto mong maliwanagan, basahin mo po ang citation, yung mga kaso na nasa ilalim for your better understanding. Pagka po yung ginawa mo, maintindihan mo ng gusto bakit ito ay hindi, bakit ito ay oo. Sa hindi, anong kulang? Sa oo, ano yung kondisyon o elemento na nagbigay na ang sagot ay may krimen. Inyo pong tingnan yon kasi yun po ang kulang sa inyo. Kasi nasanay kayo sa caudal provision. Caudal is provision lang ng batas. Inyo pong basahin ang citation. Sa sinabing citation, example cases po yon. Kalimitan po, desisyon ng Supreme Court. Doon din po nakuha ng tanong ang inyong examiner. Kaya ang payo ko, huwag magbabasa ng libro na ang edition mababa sa 2018 dahil may mga desisyon na na nabago na pagkalipas ng ilang taon. More often than not, they will be the one to be asked in your examination. Charlie brought Alpha on the former's house. To sa former, si Charlie yon. Dinala niya si Alpha sa kanyang bahay. After an hour, he called Bravo, Alpha's mother, and asked for 1 million in exchange of Alpha's liberty. What crime will you charge of Charlie? Yan po ay serious illegal detention or kidnapping for ransom. Maliwanag po yan. Yan po ay qualifying kaya naging serious. Ang reason, ang biktima babae. Ang reason, nahingi ng ransom. Yan po ay kidnapping for serious and serious illegal detention for ransom. The penalty will be life because of ransom demand. Wala pong extortion dyan. Wala pong grave threat kasi hindi naman po nanakot. Wala din pong slight illegal detention. Kaya hindi slight, una, babaeng biktima, qualifying yan para maging serious. Pangalawa, humingi na ransom. Yan po ay qualifying para maging serious illegal detention. As a matter of fact, pag kidnapping and serious illegal detention for ransom, the penalty will be in its maximum period. That will be life. After 2 days, Bravo failed to secure the ransom money. Impatient, Charlie killed Alpha. What crime was committed? Kidnapping with homicide or serious illegal detention with homicide. Pwede po yan. Sir, ano pa po ang kaso na pwede? Kidnapping with rape kung ginahasa ang biktima. Hindi po yan na-absorb. Hindi po na-absorb. Pwede po kidnapping with homicide. Kung ginahasa po, hindi naman pinatay, kidnapping with rape. Ay, ano sir ang pagkakaiba? Kasi board question ito. Ano pong pagkakaiba ng forcible abduction sa kidnapping in serious illegal detention with rape? Tandaan po ito, nasa intent. Ulitin ko ha, nasa intent. Kung noong bitbitin ang babae laban sa kanyang kagustuhan, forcible taking of women against her will, at ang intent is to have carnal knowledge or to lie with a woman, abayan ng babae, ang kaso po ay forcible abduction. Maliwanag po sinabi ko, ang kaso, forcible abduction. Ay ano pong pagkakaiba sir ng forcible abduction sa rape? Yan po, kung kaya binitbit ang babae para gahasain, yan po ay rape. Pero kung yan po ang intention ay abayan ang babae, yan po ay forcible abduction. Pwede ka po magkakaso ng forcible abduction with rape. Opo, People versus Jose.
Yan po yung kaso ng Maggie de la Riva case. Yan po ang kaso ng Maggie de la Riva case. Na kung saan si Maggie de la Riva ay dinukot ng mga teenager kasi maganda siyang artista. Pinaghalinhan siyang gasain. Ang isa dyan, ang alam ko, kung isa talaga lamang yon ay Tagalipa. Sila po ay nabitay except for one. Eh, bakit po ang isa yung nabitay? Kasi bago mabitay, nagpakamatay. See? They are son of rich Zion. Rich Zion means mapakayaman na magulang. Sila po yung mga spoiled. Madami silang nabiktima, hindi makapalag sa kanila kasi mayaman, highly influential. Pero sa Maggie del Riva case, dyan sila napin down. Ang kaso po, kidnapping with rape. They were sentenced to die by electrocution. Kinukuryente. Yung luma noong 1972. See? Yung isa, hindi niya matanggap na siya ay mabibitay dahil siya ay anak ng mayaman. He preferred to take his own life kaysa siya ay pabitay. Hindi ko alam kung taga saan yun. Kung sino nagpakamatay, hindi po nabasa yung full text niyan. Pero yan po ang Maggie de la Riva case na kung saan pwedeng magkaroon ng kidnapping with rape. Dati po hindi pwede. Dati hindi pwede. Pero ngayon po pwede. Ngayon po pwede because of the Maggie de la Riva case. Ang tumulong doon para mabitay yon ay si Fernando po Jr. Hindi natin alam po nung intensyon ng tao. Siya na may patay na. Hindi, hindi siya ang tumulong kasi siya ay malakas kay Marcos. Dahil si Fernando po, ang alam ko, ay ninong niya si Marcos. Siya ang tumulong para mabitay yung mayayamang yan. Yan po yung People versus Jose et al. Na ang kaso po ay kidnapping with rape. I'm very sorry. Forcible abduction with rape. Eh sir, anong kidnapping? Ang purpose lamang po ng kidnapping, tanggalan ka ng kalayaan. Pero nung ikaw po ay ma-rape na, oh, nung ikaw ay kidnapin, ang gusto, tanggalan ka lang ng kalayaan mo. Pero nung ikaw ay detenido na nila, natukso yung isa sa kidnapper o sino mang tao na ikaw igasain. Ang magiging kaso ay kidnapping with rape. Tingnan mo ang pagkakaiba ng purpose. Ang isa, to deprive the victim of his or her liberty. Kidnapping yon. And serious illegal detention. At yung padalwa, ang purpose is to lie with the woman. Maabayan ang babae. Ang kaso doon, forcible abduction. Ito po yung binabanggit ko sa inyo. Charlie was urged by lewdness in detaining Alpha to satisfy his lust. Using force, he had carnal knowledge with Alpha. What crime was committed? Yan pong lust or lewdness ay kahalayan, not necessary to have sex. Ang kaso po ay forcible abduction with rape. Yan po yung kaso. Hindi po pwede magkahiwalay. They are not separate. They are complex. They are complex. The penalty will be in the most serious crime in its maximum period. Kaya pag itinanong sa iyo, sa forcible abduction with rape, forcible abduction with homicide, ang kaso dyan, ang parusa is a rape in its maximum period. Ang reason, ang rape, ang more serious crime.
Kaya po kasi nakalagay po sa 48, Article 48, there will be one penalty and the penalty will be in the most serious crime in its maximum period. Kaya sabi, forcible abduction with rape. What will be the basis of penalty? Rape po yun. And it will be in its maximum period. Yan po yung provision dito. What if Charlie was a police officer and he detained Alpha? Yan po, arbitrary detention. Alam na po ninyo yon, kaya po inapatanong kasi yan po ay tuwang-tuwa na pagsabungin si forcible abduction, si kidnapping in serious illegal detention, and arbitrary detention. Kapag yan ay illegal detention, pribadong tao, ang layunin, tanggalan ng kalayaan ang biktima. Whereas, kapag po arbitrary detention, the same ang purpose, ang offender ang magkaiba. Sa kidnapping in serious illegal detention, ang offender ay private person or any public officer na wala namang authority to detain or arrest. Yan po, kapag gayon ang kaso na walang authority to arrest or detain, kasama siya sa any person. Pag sinabing any person, both private and public officer or employee. Not necessarily private, but also public officer. Sino po yung public officer? Sa kidnapping in serious illegal detention, siya po o siya yung public officer na walang authority to arrest, walang authority to detain. Ang kaso niya ay hindi arbitrary, illegal detention ng kaso. Paano sir kung ang pribadong tao, ang layunin niya ay hindi tanggalan ng kalayaan ang biktima? Hindi to detain. Kung hindi, ang layunin niya ay i-deliver ang inaresto, i-deliver ang umaresto, ang anaresto sa public officer. Ang kaso po ay unlawful arrest at hindi po, tandaan po, hindi po kidnapping and serious illegal detention. Magkakadikit po yan. You must be able to distinguish with one another. Ulitin ko, ang kidnapping and serious illegal detention or serious illegal detention alone ay nakomit ng private person. Ang purpose is to deprive the victim of his or her liberty. Tanggalan ng kalayaan. Ang kaso, serious illegal detention. Kung kanya pong sapilitang binitbit, kidnapping po yon. See? Kidnapping po and serious illegal detention. Ngayon po, kung ang nagawa noon ay para i-detain ang biktima ay public officer or employee who is in charge of an arrest or detention of any person, ang magiging kaso po niya ay arbitrary detention. Pero kung ang humuli sa isang tao ay any person, ang purpose niya ay i-deliver sa authority para masampahan ng reklamo, but the arrest is without legal ground, ang kaso po, unlawful arrest. Please take that into consideration. Please take that into consideration. Kaya napapatanong yan, magkakatikip. Plain and simple, nakakalito. Juliet, without just cause, arrest and detain Romeo. Upon investigation, Juliet stated that her purpose was to deliver Romeo yun, to the proper authorities. Yan po ay unlawful arrest. Tinanggit ko na po sa inyo.
Yan po ay unlawful arrest. The following are circumstances of serious illegal detention. Yan po yung sinabi ko sa inyo. Detention, person detained is a minor, female, or public officer. Serious physical injuries are inflicted upon the person committed by simulating public authority. Tinakot na papatayin. Yan po ay serious illegal detention. Ayun po detention that lasts for 3 days. Dapat po kasi more than 3 days at hindi po 3 araw lang. Ang malimit po diyang ibigay yung nakakalito, ang gumawa ng illegal detention ay public officer or employee. Ano ang krimen? Hindi po serious illegal detention lang. Bakit po, sir? Dapat po ang iditinin mo ay public officer para at once ang kaso mo ay serious illegal detention. Please take note of that. Inyo pong tingnan yon. Dapat po more than 3 days para po maging serious illegal detention, sir. Kailangan pa po more than 3 days kung babae, minor, or public officer ang hindi na. Kung tinakot pong papatayin or nasugatan po ng malubha, hindi na po kailangan na tumagal pa ng 3 araw o humigit o lumampas sa 3 araw ang detention. Otherwise, kahit 1 oras lang yan, serious illegal detention. Serious illegal detention because of the qualifying circumstances. Eko, wandering at the street at around me at po yun, 1 a.m. So a house that seems like a haunted house. The light were off and the main door was open. He went near the house and noticed a pair of sleepers near the door. Still, he proceeded and went inside the house. Upon entering, he saw a man lying on a sofa. Afraid of getting caught, he rushed out. However, a man was awakened by his footsteps. What crime was committed by Eko? Ang magiging kaso po niya ay qualified trespass to dwelling. Hindi po violation of domicile. Hindi rin po attempted robbery. Ang reason po, hindi naman siya at wala naman nakalagay sa problem kasi magnanakaw. Kung yan po yung magnanakaw, opo, pwedeng attempted robbery at wala nang violation or violation of qualified trespass to dwelling kasi ang intent niya sa pagpasok ay magnakaw. Pero kung hindi po nakalagay, I always mention this to you kanina pa rin po, huwag mong dagdagan. Huwag mong i-search kung anong kanyang intensyon. Bakit siya pumasok? Basta pumasok, period. Basta pinatay, period. Huwag mong dagdagan. Nakalagay po dyan, violation of domicile. Tandaan po, kapag ang pumasok ng walang pahintulot ay pribadong tao, ang kaso po, violation of domicile. I'm very sorry, qualified trespass to dwelling. Kapag po ito ay public officer or employee, ang kaso po ay violation of domicile. Paliwanag po yan. Ang isa, pampribado. Ang isa, pang-public officer or employee. Sir, other form of trespass, hindi po bahay. Basta po bahay, qualified agad yun. Ang other form of trespass, may bakuran. Yung bakurang yon ang iyong pinasok ng walang pahintulot ang may-ari. Ang kaso po, other form of trespass. Pero kung bahay po yan, ay qualified trespass to dwelling dahil pribadong tao. Pero kung yan po ay public officer or employee, ang kaso po ay violation of domicile.
Sabi po dyan, the light were off. Ang nabago lang po ito, Echo entered in a fenced land instead of a house. Pumasok siya sa may bakod na lupain. Yan po ay other form. Binanggit ko na po sa inyo. Other form of trespass or simply trespass to property. At hindi po to dwelling. Dwelling po means house, bahay, tirahan. Okay. What if Lima voluntarily permitted Echo to enter the former house? Afterward, they had a misunderstanding that prompted Lima to us, wala pong ed yan, to us, walang ed, Echo to leave. However, Echo stubbornly stayed inside the house. Is Echo liable? Hindi po siya mananagot sa qualified trespass to dwelling kasi nung pumasok po siya may pahintulot. See? May pahintulot. Kung siya po yung magpipilit dyan, he can be held liable. Pwede po sa grave threat, sa grave coercion, or any other crime, but not qualified trespass to dwelling. Ang qualified trespass to dwelling, ikaw po ay ayaw papasukin, nagpilit ka. Pero kung nakapasok ka na, wala na pong krimen na gayon kasi nung pumasok ka, may permiso ka. Okay? No, because Echo lawfully entered the house upon permission of Lima. No, to be liable, prohibition must be prior to the entrance. Yan po, nasa loob ka na. Kakaiba po yan sa violation of domicile. Ano po yun, sir? Kung sa violation of domicile, palihim ka nakapasok, pinalalabas ka, hindi ka lumabas, you can be charged ng violation of domicile. Yes, although he lawfully entered, it became unlawful upon his failure to live upon the request of the owner of the house. That is not true. Yes, because he failed to leave the house upon request of Lima. Kung makikita mo, parehas lamang yung 3 and 4. Parehas lamang po yun. Isa pa pong tip ito, pagka sasagot ka, kung sa construction ng choices, ang dalawa, katulad po ng 3 and 4, parehas ito. Yung isa ay long form, ang isa short form. Huwag mo nang piliin yan. Bakit po, sir? Dapat kung yan ang sagot, may some of this. Or all of this. Eh wala naman pong gayon. Kaya you can use your logic kung naintindihan mo. Quebec received a call from Sulu. Sulu said, I already had my eyes on your son. If you want him to be alive, give me 1 billion pesos. Or else, you will cry a million tears for your son's death. Because of the circumstances, Quebec gave 1 million pesos to Sulu and his sons remain alive. What crime is committed by Sulu? See? Yun pong humingi ng 1 million. Grave threat po yan. Grave threat. Yun po ang kanyang magiging kaso. Wala po yan, sir, kidnapping. Wala. Hindi pa naman po nakukuha eh. Wala pa po. Hindi pa po nakukuha. Kaya po yung kanyang pamimilit ang parurusahan. Yun po ang parurusahan. Grave coercion. Hindi po. Extortion po since he was asking for money. Light threats po. Hindi po. Iba po ang light threats. It will be grave threat. Pananakot po yan. Paano po, sir, kung dinitin niya na yung bata, wala na pong grave threat? Serious illegal detention na po ang kaso. Ito po, tinatakot pa lang. Ito po, tinatakot pa lang. Kaya po yan, ang magiging kasi grave threat at hindi po magiging serious illegal detention. Kasi wala pa pong actual detention.
Quebec received a call from Sulu. Binanggit po niya ito. What would Sulu incur any criminal liability kung pinalabas po niya within the period of 3 days? See? Ang sagot po, may liability pa rin po siya. Dahil yung kanyang pananakot at pagdimandang pa ng pera is consummated crime. Consummated na po yon. Yung kanyang pagpapalaya, kahit wala pang nakukuhang hinihinging pera, ay hindi na po magpapabago sa kanyang ginawang krimen. Immaterial na po yon kasi siya po ay nakagawa na ng pananakot. See? No to be liable, money in or condition imposed shall be fulfilled. I have mentioned this to you. Hindi yon kailangan. Once na tinakot ka at illegal ang pananakot sa iyo at magre-resulta sa isang krimen, ang magiging kaso po dyan ay grave threat. Grave threat. Hindi po illegal ang pananakot sa iyo. Light threats. Light threats yon at hindi grave threats. Pero kung paglabag sa revised penal code, papatayin, gagasain, see, kikidnapin, yan po ay grave threat. Yan po ay grave threat. Kasi illegal o bawal po yan. Pero kung tinatakot ka ng hindi naman illegal, light threats po yan. Light threats po yan. Sa ngayon po, nalabas ang mga ganito. Ang reason, nabawasan po ang crimes against property sa CLJ. Napapunta po doon sa ibang grupo. Hindi na po ito napapunta dito. Saan po napapunta? CDI 2 for crimes against person. At yung mga robbery, so on and so forth, sila po'y napapunta sa CDI 3. Kaya po, nabawasan ito. Nabawasan. Bumaba at dinagdagan. Dahil dati-dati po, lahat po kalimitan. Crimes against person, crimes against property. But since the onset of the new curriculum, lumiit po ang espasyo ng crimes against person at crimes against property sa bukto. What is the crime committed by any person who without reasonable ground arrest, detain, pakitandaan po nakalagay ay any person. Pag any person, maliwanag po ang binanggit ko sa inyo, yan po ay pribadong tao at kung public officer o employee, yan po ay walang authority to arrest or detain. Therefore, they cannot be held liable for arbitrary detention. You have to now consider anong purpose ng paghuli. See? Pakitandaan, walang unlawful arrest kapag may legal ground. Sir, legal ground is what? Yan po ang arrest without warrant. Naobserbahan mo, nakita mo, the person is about to commit an offense in your presence. Nalaman mo, nakita mo sa akto na nagawa ng krimen. Nakatatapos lang gumawa ng krimen and you have personal knowledge na yung taong natakbo ang gumawa ng krimen. Yan po ay doctrine of hot pursuit. Pagka po ganyan, wala pong unlawful arrest. Wala din pong arbitrary detention. Wala din. Kasi pag sinabi pong unlawful arrest, without authority, without reasonable ground. See? Sir, yung kapoy kaparehas ng magagawa ng isang pribadong tao na serious illegal detention? Opo. Hindi ka pwedeng idemanda ng anak mo. Oh.
Kasi kung ikaw ang magulang, pinaaral mo siya, you have that reasonable grounds. See? You have that reasonable ground. Ito po, wala noon. Wala. Pwede kang kasuhan ng unlawful arrest. Pero tandaan mo ang purpose mo. Ibigay ang jurisdiction sa proper authority noong iyong nahuli. Yan po yung ibig sabihin yan. Pero kapag po walang legal ground, ang purpose is to deny the victim of his or her liberty or to deprive the victim of his or her liberty. Ang kaso po kidnapping at hindi po unlawful arrest. Kapag ang gumawa ay public officer or employee who is in charge of the detention and arrest of a person, police, BJNP, ang pagkahuli ay walang legal ground. See? Ang pagkakahuli ay walang legal ground. Kung public officer or employee yan, arbitrary detention. Kung yan naman ang layunin sa paghuli ay para tanggal ng kanyang liberty o kalayaan ang biktima, it would be serious illegal detention. Pero kung ang layunin ay katulad ng nabanggit dito, deliver the person arrested to the proper authorities, yan po ay always ang kaso ay unlawful arrest. Sagana po yun sa board exam ngayon. Sa pakasagana. In making an arrest, public officer may ask help from private person. This condition shall have the effect, binanggit po natin yan, ang status po ng kanyang inutusan at sumunod sa kanya ay status ng agent of person in authority. Agent ha, of person in authority. Yan po ang kanyang magiging status. Reason, yun pong pagtatalaga, paghingi ng tulong sa pribadong tao ay pinapayagan ng Rule 113 ng Revised Rules of Court on arrest. Kaya po yan, because yung police or any law enforcement agencies or officer ay may kapangyarihan sa ilalim ng Rule 113, the law on arrest. Nagbibigay po yan ng kapangyarihan sa kanya na ikaw ay maging person or agent of person in authority. Yan po ang magiging status mo. Paano po sir kung yung tao, number 3 po ha, hindi number 2. Paano po kung ang tao ay hindi sumunod, siya po'y makakasuhan ng, tandaan po ito, disobedience to a person or agent of person in authority. Yan po ang magiging kaso. Ano po ang exception? Kung yung tao po na inutusan na sibilyan na umaresto ay manganganib ang kanyang sarili o buhay dahil sa kanyang gagawing pagtulong, excuse po siya, justified po siya by reason of law. See? Wala pong pananagutan dahil ang batas ang nagtakda ng kawalan ng pananagutan. Yun po ang magiging provision relative to this. Sino pa po ang pwedeng hulihin? Bukod po sa tatlong sinabi ninyo kanina, about to commit is actually committing in the presence of the arresting person, whether siya civilian or police. Ang tawag po doon, citizen's arrest. Hinuli, wala pong magiging arbitrary detention. Wala. Kagagawa lang ng krimen, you have personal knowledge. Pakinig mo, may pumutok. Pulis ka, tatakbo ka kasi gusto mong malaman ba't nagkaputukan. Nakakita ka ng taong tatakbo o patakbo mula sa lugar na yon. You can run after that person. And you can invoke yun pong patatlong uri ng legitimate arrest without warrant. Sino pa po? Person who is
mentally ill, violently ang behavior. Pwedeng masaktan ng kanyang sarili, pwedeng masaktan ng ibang tao. Yung mga siraulo na violente. Pwede po yung maaresto without violating the law on arbitrary detention. Sino pa po ang pwedeng maaresto? Escape prisoner. Escape prisoner. They can be arrested without violating that of the provision on arbitrary detention. Article 124. Father and mother are married. They had a daughter, C. She had a relationship with D and begot a child, A. Although not married, A killed the father. Ang pumatay po sa father, yung kanyang apo. What is the crime committed? It would be homicide. Hindi po murder, sir. Wala pong qualifying. Hindi po parricide, sir, kasi si lolo at si apo, para maging parricide, ang relationship dapat legitimate. Kung illegitimate, sir, ang descendant at ascendant, si lolo, si apo, si kalululuhan, si apo, kaapo-apuhan. Ang mga yan po, basta't ascendant and descendant relationship must be legitimate. Kailan po pinapayagan ang kaso na parricide? Kailan po ito pinapayagan na illegitimate ang relationship? Isa lang. Parents and children. Irrespective of the legitimacy or illegitimacy of the relationship. Yan po ay hindi kailangan na legitimate. Always, it would be a case of parricide. See? Yan po. Sino pa po ang nangangailangan ng legitimacy? Husband and wife. Para magkaroon ng krimen sa pagitan ng mag-asawa, dapat sila kasal. Hindi po kasal, homicide or murder ang kaso. Homicide or murder ang kaso kapag hindi po kasal ang mag-asawa. Dapat po legally married. Otherwise, hindi pwedeng magkasama na ng 20 taon as husband and wife but there is no marriage. Yan po ay hindi rin magiging parricide. Tandaan na rin, ang kasabwat na hindi ka mag-anak sa mga binanggit sa parricide, ang kaso murder. See? Ang kaso murder at hindi po magiging parricide. Pakitandaan ang adoption kung saan mayroong adoptee at adopter, hindi papasok sa parricide. Dahil ang tinutukoy sa parricide ay blood relationship, hindi relationship by reason of law, except husband and wife. Maliwanag po yan. Except husband and wife. Pwede po yan. Tandaan po ito, sa husband and wife, hindi yan magkadugo, and yet, parricide. Ang reason, because of the legitimate marriage that constitute the binding. Ibig sabihin ng binding ay na maging tali ng dalawa bilang bahagi ng parricide. See? Kung wala noon, walang krimen. Kaya ang stranger na tumulong na patayin ang anak ng kanyang kapitbahay, nagsabuatan yung magulang at yung kapitbahay na patayin yung kanilang anak. Ang kaso ng magulang ay parricide. Ang kaso ng stranger will be murder. Sir, murder.
Because kung ang kasunduan ay ginawa, yan po ay magiging evident premeditation. Another po, kung ang pagpatay ay by reason of gift, by reason of money, by reason of promise, always murder ang kaso. Sana po maliwanag yun. Sana po maliwanag. Pakitandaan po na rin, hindi pwedeng kasuhan ng murder kung sila po ay may relationship that would result into parricide. Hindi po pwedeng kasuhan ng murder. Ang exception lamang po dyan ay infanticide. Kahit magulang o kamag-anak na ascendant, legitimate at legitimate descendant, hindi po yan. Tandaan mo, magiging kaso kapag infanticide. Yan lang exception to the rule. Walang kaso ng parricide. It will become infanticide. However, tandaan mo rin, ang age ng bata ay less than 72 hours or 3 days. Paglampas po, sir, murder. Pagpatay ng child of tender age. Kaya yon nagiging murder. Meaning to say, wala pong laban sa matanda na papatay sa kanya. Wala po yung nakalagay ng mitigating or aggravating. Kaya yan po ay homicide. Pero kung yan po ay pinlano, sagutin mo murder. Kasi evident premeditation means planning. A is accused of treason among the following is admissible evidence. Yung daw pong direct, yung garaw pong confession, or testimonial evidence of witnesses. Opo, lahat yan. They can be utilized. Ay sir, yung confession ng A in open court, ginawa po yon sa arraignment o sa panahon ng paglilitis. Starting from arraignment. Yan po ang ibig sabihin niyan. A is accused of treason. Among the following, what evidence is admissible to convict A? Dati, paborito ito. Ano po yun, sir? Tandaan po ninyo ito, ha? Ang pwede lamang magamit ebidensya sa treason ay direct evidence. Hindi tatanggap ng circumstantial. Maliwanag po ang sinabi ko, hindi tatanggap ng circumstantial. Sino po ang testigo? Yan po ay kaya paborito kasi siya lang ang meron nito. Kapag treason, conviction will happen only, tandaan mo ito, kung ang kanyang kapwa treasoner ang titistigo sa kanya. Dalawa, kapwa treasoner. Or confession in open court. Tatanggapin po yan. Tatanggapin po yan. Kaya po yung sabi, testimonies, evidences, testimonial evidences of two witnesses to the same overt act. Yan po ang hinihingi na testigo. At yan din po lamang ang kaso na nagre-require ng direct evidence only. Hindi pwede ang circumstantial. Hindi pwede ang circumstantial. Yan po ang treason. Yan po ang treason. Pinakamataas sa crimes against the security of the state and law of nation. Chapter 1, Title 1 ng Book 2 ng Revised Penal Code. Article 114 hanggang Article 123. 114 is treason. 123 is a crime of piracy. Yung 123, sir, crimes against law of nation.
Ayun pong 114. Yun po yung crimes against the security of the state. Doon po, ang pwede lang tanggapin direct testimonial evidence of two witnesses to the same overt act. Hindi po papayagan na circumstantial evidence. And then, pakitandaan po sa kasong rebellion, yun pong rebellion ay magkaiba sa treason. Ang treason po, tinulungan mo ang kalaban ng Pilipinas. May gera sa pagitan ng Pilipinas at ng ibang bansa. Kung ikaw ay tutulong sa dayuhan, see, para i-deliver ang Pilipinas sa ibang bansa, ang kaso po treason. Ang rebellion, sir, gusto mong palitan ang gobyerno na Pilipino pa rin ang magpapatakbo, hindi taga-ibang bansa. Hindi rin po yun pwedeng treason. Hindi po, kasi wala naman po tayong gera ngayon sa ibang bansa. Ang pwede na magawa, rebellion. Ano po ang purpose na rebellion? Tanggalin ang sa poder ang gobyerno o tanggalan siya ng kapangyarihan sa anumang teritoryo na nasa ilalim ng isang gobyerno. Ang kaso dyan, rebellion by means of public armed uprising. Ang ibig sabihin ng public armed uprising, may pag-aalsa na may armas. Hindi po kailangan baril, pwede pong itak o gulok, pwede pong balisong, pwede pong mga panghampas. They are considered as armed. Po mayroong grupo na ganyan ang senaryo, nag-alsa para ibagsak ang gobyerno. Yan po ay rebellion at hindi po pwedeng treason. Reason, ang treason po ay pagtulong sa kalaban ng Pilipinas. Kaya noong Second World War, may mga nakusuhan ng treason, mga taga-Batangas yun, barkadahan ni na Laurel. Bakit po, sir? Napagbintangan si Laurel na tinulungan ang mga Hapon nung siya'y nag-aktong presidente during the Japanese occupation. He was accused of treason, pero hindi po siya na-convict. Hindi po siya na-convict. Dalawa lang pong uri ng ebidensya. Yun pong una, itong binanggit ko, testimonial evidence of two witnesses to the same overt act. Ang pangalawa po yung confession ng akusado in open court. Both of them are considered as direct evidence. Sir, bakit yung dalawang testimonial evidences under number 3 ay direct evidence? Kasi kasama po silang dalawa sa paggawa ng rebellion, sa paggawa ng treason. If that is the case, sir, may two witnesses rule sa rebellion, wala. Walang two witnesses rule. Ano pong hiningi? Proof beyond reasonable doubt. Pwede pong kahit sinong tumistigo. Pinapayagan po yan ng batas. Ano po yan, board question ito? Ano yung pagkakaiba ng rebellion sa insurrection? Pag insurrection, may public armed uprising, pero ang purpose, minor change in the government. Ay ang rebellion po, gusto mong i-overthrow, palitan ang gobyerno or magkaroon ng major changes. Pag-resignin ang Pangulo, see, agawin ang isang teritoryo ng Pilipinas, yan po ay an act of rebellion, hindi po treason. Ang treason po kasi, dapat may gera mo tayo sa ibang bansa. Kaya sa ngayon, since wala tayong gera sa China, yung mga natulong sa Chinese spies ay hindi pwedeng kasuhan nitong ating kaso ng treason. We do not have war against China. Okay? Pwede po silang kasuhan ng espionage. Sa espionage po, kailangan po ng dalawang testigo? Hindi po. Even
circumstantial evidence when combination of two or more of them is sufficient to produce conviction by proof and reasonable doubt, makukonvict po sa rebellion at insurrection. Kahit isa lang ang testigo. Kahit ang mga ebidensya ay circumstantial evidence. Pero in treason, no, yun. Dapat direct evidence. Anong binanggit? Confession of an accused in open court. At ang pangalawa po ay testimonial evidence ng dalawang tao na kasama mo doon sa treason. Wala po niyan si rebellion. Ang ebidensya po sa rebellion or corpus delicti ay mayroong group of people, of multitude. May dalawa o higit pa katao, pwedeng madami sila, na sila po ay nag-alsa para patalsikin ang gobyerno. Yan po yung rebellion. Pero kung yan po yung may gera, ginawa mo yon para ang gobyerno o teritoryo ng Pilipinas ay isuko sa kalaban ng Pilipinas. Ang kaso po dyan, treason. Dalawa po ang pamamaraan dyan. Mag-engage ka sa gera para yung teritoryo ng Pilipinas ay maibigay mo sa kanyang kagera o kalaban na bansa sa isang gera. Or bigyan mo ng kaluagan, giving aid or comfort yung mga kalaban. Pinatira mo yung mga sundalo ng kalaban ng ating gobyerno. Pinakain mo, pinatulog mo. That would be a case of treason. Hindi lamang ang pakikipaggera. Kailangan ka po ng public uprising sa treason? Hindi. Hindi po yan requirements. A man threw the girl on the floor, placed his private parts into the private parts of the girl, and made a motion of up and down without making any effort to actually insert his penis into the vagina of the woman. What crime was committed? Yan po'y acts of lasciviousness. Wala po kasing intent to have sexual intercourse. Kung yan po'y may intent to have sexual intercourse, it is at least a case of attempted rape. Pero kung na-touch ng ari ng lalaki ang labi ng ari ng babae, consummated na po yan. Tingnan po ninyo ang dalawang kaso. The People versus Kampungan and People versus Orita. Ang People versus Orita ay consummated, kung saan ang ari noong akusado ay lumapat sa labi ng ari ng kanyang biktima. At yung People versus Kampungan, sa paligid lamang ng labi ng sa paligid lamang ng ari ng biktima, umikot nang inain, sabi noong desisyon, buisit na desisyon yun. Ang kaso po ay attempted rape, wala pong frustrated. Ngayon po, may desisyon, bago lang, mga 2 linggo, mga 3 linggo nakalipas, na kung saan kahit hindi lumapat ang ari, ay attempted rape. Ano ang dapat patunayan? Intent to have sexual intercourse. Maliwanag po sinabi ko, intent to have sexual intercourse. Kapag mayroon noon, tandaan mo ito, kahit hindi lumapat, tulad ng hinubuan ang biktima, yung lalaki ay nasa ibabaw niya, hubudin. Ang patutunayan mo dyan para maging attempted rape yan ay ang intent to have carnal knowledge. Otherwise, ang kaso ay acts of lasciviousness. Ang kaso ay acts
of lasciviousness. Sana po maliwanag yun. Sana po maliwanag. Hindi. Yung sinasabi dito, paano daw kung hindi, yun po ang sinabi ko sa inyo kanina, nung halimbawa ko sa inyo, may pumasok, yun ang unang kaso dyan eh, may pumasok sa loob ng banyo, pagpalagay natin si lalaki, nahalata noong pulis, may gagawin siyang kahalayan sa loob. Oo, magagawa siya ng mastere. Nasilip siya ngayon, nung pumasok, sumilip yung pulis, above, sa itaas nung pinto. Nakita niya, nagmamaster nga itong biktima. Hinuli daw yung garaw ibalid. Hindi po. Kasi ginawa po niya ito sa pribado. Kahit kita ng pulis, ang may kasalanan pa nga po, pulis, at hindi po yung tao kasi he did it in private. Paano po pag in process noong inutusan ang citizen tapos naging, ano yun? Antay muna ha, hindi ko tanong ito. Paano po pag in the process nung inutusan ang citizen tapos naging api yon na po tinakid bag ha, tinakid, hindi ko lang po ano niya yung apiyang ito na po tinakid ba, tapos siguro tapos namatay, layo pulga po yung civilian. Ang ibig sabihin po, siya tinulungan niya ang, sana tama ako, i-correct ako na nagtanong nito. Kita naman ito ng iba eh. Correct me kung mali yung appreciation ko din eh, hindi ko kasi masyadong maintindihan. Paano daw po yung tumulong kung napatay doon sa paggawa niyang pagtulong doon sa biktima, namatay kasi napatid. Yun ang pagkaintindi ko din eh. Napatid. Kapag po hindi napatid yan, hindi po liable kasi hindi naman po siya inatake nung hinuhuli. Pero kung siya po'y sinadyang patirin, opo, ang kaso niyan ay homicide with direct assault. Complex po yan. Complex po yan. Pero kung sa kanya, aksidente siyang napatid, tandaan mo ito, hindi resulta ng panlalaban nung huhulihin. Wala pong criminal liability yung huhulihin kasi hindi naman po niya inatake yung inutusan ng ng pulis. Mahalaga po yung bagay na yun. Paano po, sir, kung namatay sa pagtulong para ang purpose ito is to detain? Kung yan po yung utos ng, tanda ito, kung ito yung utos ng public officer or employee, legal po yon sa ilalim ng Rule 113 na Revised Rules of Court. Ang titulo po noon ay arrest. Legal po yon. Kung siya po yung namatay, yung sinabi ko sa inyo, because of his act and by reason of the person to be arrested or any person who helped the person to be arrested. Yan po ay kaso ng homicide with direct assault. With direct assault. Yun po ang kaso, complex po yan. Agent of person in authority po yung, opo, agent of person in authority. Dahil yun pong nag-appoint sa kanya ay person in authority. He cannot be a person in authority. Agent po. Ano po yun, sir? Appointment yun legally.
Para nakasip ko na rin. Sir, how about po doon sa two witnesses na same overt act at nagbigay po ng testimonial, hindi na po ba sila magiging liable? Pakitandaan po ito, pwede po yang pumasok sa state witness role. Pwede po silang magbigay ng testimonya basta hindi sila ang most guilty at pwede po silang mabigyan ng status na state witness. Pagka po nabigyan ng status na state witness sa ating rules on evidence, basta't hindi ikaw ang most guilty. Tandaan po ito, walang sapat na ebidensya para i-convict ang akusado. Ang prosecution ay pwedeng mag-apply para yung isa sa dalawang gumawa ng krimen or dalawa sa tatlong gumawa ng krimen ay maging state witness, such in this case. Pwede po yan. Pagka po naging state witness, i-discharge po from being an accused ang testigo na na-qualify sa state witness. Sir, sa state witness, sino ang magde-decide? Hukuman po. Ang magde-decide kung papayagan ang isa o dalawa na kasama sa krimen na hindi most guilty at hindi pa rin po, tandaan po ito, hindi pa rin po na-convict ng crime involving moral turpitude. They can be qualified to become state witness. And once approved by the court, they will be discharged from being an accused. Paano po, sir? Yan ang mga tanong uli dyan. May komplikasyon. Ginawa pong state witness, naggawa po ng affidavit, isinalaysay po nila kung ano nangyari. Even yung kalang participation. Hindi po naaprubahan ng hukuman ang pagiging state witness ng nasabing testigo. Pwede ka pong magamit laban sa kanya ang kanyang sinumpaang salaysay na isinabit sa hukuman para sa kanyang application to become state witness. Hindi po. Hindi. Hindi po yun magagamit. Except. Ano po niyo? Except. Pinayagan ka na ng hukuman para maging state witness nung dumating ang oras na tinatawag ka sa hukuman para testigo, umayaw ka. Or, ikaw ay iba na ang sinasabi kaysa iyong affidavit. Yari po yon, pwedeng magamit sa iyo ang sinumpaan mong salaysay. Kung ikaw ay nag-iba ang timbre o tono nung ikaw ginagawa ng testigo. Ang iyong sinasabi ilis na sa katotohanan. Yan po'y exception to the rule ng submit affidavit sa application ng isang akusado to become state witness cannot be used against him when his application is denied by the court. Ang exception po dyan ay pinayagan ka na ng hukuman nung natestigo ka, umayaw ka, or iba ang sinasabi mo sa nakalagay sa iyong affidavit. Tandaan mo sinabi ko ito, ikaw ay pwede nang ibalik bilang akusado at gagamitin sa iyo ang iyong sariling sinumpaang salaysay. Pero kung hindi ka po natanggap ng hukuman na denied ang iyong application to become state witness, lahat mong sinumpaang salaysay cannot be used against you in the trial of the case. Okay na. Sir, paano po kung napatay si agent of person in authority, yung suspect na hinahabol nila ng arestuhin? Pero ang purpose lamang naman po ni agent of person in authority ay para mahuli lang. Anong ibig sabihin? Antay mo na, ulitin ko aking i-alokayin. Sir, paano ko po kung napatay nga ng agent of person
and authority yung suspect. Pakitandaan po nito, ang i-apply po dito ay defense of person. Kung napatay yon ng agent of person in authority to defend himself from the unlawful aggression committed by the person to be arrested, wala po siyang criminal liability. Wala po. Basta po ang prinsipyo ng self-defense, defense of stranger, ang applicable, or even defense of relatives. Pwede po yan. Another po, kung necessary po ang ginawa niyang aksyon, kung kaya niyan saktan kasi may armas din yung tao, pwede pong pumasok ang isa pang panibagong depensa. Performance of duty with due diligence. Pwede po. Pero kalimitan pong ginagamit yan ay principle ng self-defense, defense of relatives, or defense of stranger. Kapag po nagsinungaling, sir, yung state witness, opo, makakasuhan po siya ng, tandaan po ito, kapag hindi pa natestigo, nahuli nagsisinungaling, ang kaso perjury. Pero kapag siya'y natestigo na sa hukuman ng mahuli siya nagsisinungaling, yan po'y false testimony. Yan po ang pagkakaiba ng perjury at false testimony. Kapag ikaw gumawa ng affidavit, nagsisinungaling ka, kahit ay gagamitin sa hukuman kung hindi ka pa nagiging witness, ang kaso mo perjury. Pero the time na ikaw ay tumistigo na sa hukuman, in-offer mo yung iyong ginawang affidavit na kasinungalingan, you can be charged for false testimony against the accused or in favor of the accused or in favor ng sino mang partido. Ang kaso po, false testimony. However, sabi ko nga po sa inyo, kailangan po yon na testigo na sa hukuman. Pag hindi pa, perjury pa lang ang kaso. Kaya kung ikaw ay naggawa ng affidavit as witness, hindi pa dating sa hukuman, hindi ka pa nakakatestigo sa hukuman, ang kaso mo perjury. Pero once na tumestigo ka sa hukuman, ang kaso mo po ay false testimony. Magkaiba po yan, pero iisang lahi. Iisa ang lahi. A man threw the girl on the floor, place, binanggit na po natin to. Ulit lang ito. Lisa is married to Maui. However, Lisa met Melvin and fell in love at first sight. They committed adulterous act this year. Next year, they plan to continue their amorous and sexual relationship. How many counts of adultery will be committed? Pakitandaan po ha, kung ilang beses ka nakiapid o nagkaroon ng pagtataksil. Gayon din kadami ang iyong adultery. Maliwanag po yan. Hindi po continuous ang isang adultery. Every act po of separate sexual intercourse will be considered a separate act of adultery. Kagaya din po ng rape. Can there be rape that is multiple? Opo. Dahil kung ilang beses mo pinilit yung babae na magkaroon ng carnal knowledge, ganun din kadami ang rape. Hindi po isa lang yan. See? Kasi sila po ay consummated every after act of sexual intercourse. Same din po dito. Same din po dito. Kaya nga si Halusos, siya po ay dating congressman, bilyonaryo,
na maraming na artista na nakasiping at nakaabay at minsan naanakan pa niya. Hindi naman siguro ganyan kadami, pero naanakan niya. Eh napahilig sa natipuhan niya yung isang under 12 na bata. Huwag mong sabihin na maliit, tisay ito, isang Cebuana. See? Kung sino man nakapunta sa inyo sa Cebu, yan pinakamadaming foreigner na namamalagi. Kaya siguro anak ito ng isang foreigner kasi malaking bulas, maputing bata. Mhm. Yan ang nakahiligan ni Halusos. Alam mo kung ilang beses siya chinards ng statutory rape? 50 times. Ilang beses siya na-convict? 7. Kasi nung makapito, tinigil na. Ano pong sentensya? 7 life. Mhm. Ibig po nakalaya kasi hindi naman sinabi ng hukuman that they have to be separately and successively served in jail. Walang sinabi. Kung walang sinabi, lahat sila sabay-sabay pagsisilbihan. Kasi binigyan po siya ng commutation of service of sentence. Kaya from life, 7 life, ay naging reclusion temporal lamang. Kasi malakas siya sa isang presidente. Kaya sinabigyan ng conditional ng commutation of service of sentence. Kaya umikli niya kanyang pagkatapos po ng minimum service of sentence, he was released. Paano po kung sakaling ang lalaki nakapatong ha, iba, mabasa ko ako lamang sasalamin. Nakapatong tapos walang intent na ipasok ang kanyang ari sa ari ng babae. Pero, anong tawag doon? Sabi niyan, pero ang tanging gagawin lang niya ay itouch lang ang ari niya sa labas ng babae. Eh yan po'y katulad din noon, katulad din ng matandang lalaki na alam niya na hindi naman siya magkakaroon ng copulation kasi hindi na nagpa-progressing yung kanyang ari. Ikiniskis lamang niya ng ikiniskis. Acts of lasciviousness din po yun. Acts of lasciviousness. Ay paano po kung biglang tumigas? Sorry, rape yun. Bakit po sir? Yung paninigas ng plug, yung pagkakaroon ng plug racing ay nagkaroon na ng intent to have sexual intercourse. Yan na po ang magiging senaryo. Yan na po ang magiging senaryo.